Hi guys and welcome back sa ating channel, and for today's topic, ang pag-uusapan natin is the difference between hard skills and soft skills. Okay, so titignan natin kung ano ang difference ng dalawang skill na to. Ang dalawang skill na to is kinakailangan natin sa work, especially sa ating mga IT professional. Okay, so ngayon, what is hard skill? Pag sinabi mong skill in English, ang Tagalog nun is kakayanan or kagalingan sa isang bagay kung saan ka magaling, 'di ba? So usually, ang mga skills na to nakukuha natin to sa, of course, sa pag-aaral, unang-una sa education. Kaya tayo nag-aaral kasi kailangan nating mahasa kung saan tayo magaling or kung ano yung kagalingan natin. Okay? So, next is, of course, meron tayong tinatawag na training. Nagte-training din tayo para dito sa mga gusto nating maging major, di ba? At meron din tayong tinatawag na hands-on, or ito na yung mga dadating na yung mga OJT, no? Ito yung tinatawag nating hands-on training. So, dito, in the real world, talagang parang nagtatrabaho na kayo dito. Okay? So, yan ang iba't ibang klase ng hard skill at kung saan natin sila nakukuha. Ngayon, what are the example of hard skill? So, sa ating mga IT professional, unang-unang example, syempre, ang tinatawag nating programming. So, sa programming, pwedeng maraming klase ng programming languages, 'di ba? So, pwedeng marami kang pwedeng i-major or kung saan mo gustong mag-focus, 'di ba? Kasi maraming programming language, hindi lang isa, napakadami. So, ito yung isang example of a hard skill. Next is, meron din tayong tinatawag na database administration. Kung ayaw mo naman mag-program, meron tayong tinatawag na database administration. Dito pumapasok yung mga Excel, SQL, ganyan, Oracle, yan, yung mga iba't ibang klaseng type of database. Meron din naman tayong tinatawag na, of course, computer networking or network administration. Ito naman yung pag-handle ng mga network computers, network equipments. Okay, so yun ang mga example of hard skills. So, paano ba nasusukat ang hard skills or ang skills ng isang tao? Okay? So, unang-una, syempre, nasusukat yan kung fresh graduate kayo at mag-a-apply pa lang kayo sa work, susukatin nila yan through your diploma and yung inyong grades, 'di ba? Yung nakuha yung grades before. Kasi wala pa kayong previous experiences. So, yun yung titignan nila. So, unang-una, again, your education. Next is, kung meron naman kayong experience, kunyari second job nyo na for an interview, syempre, ang titignan nila is yung resume mo or yung mga skills na na-gain mo from your previous job. So, dito na papasok yung mga natutunan mo or yung mga skills na nakuha mo previously. Okay? So, pwede rin naman mag-certificate. Pakitaan nyo sila ng certificate, no? Kasi, pwede naman tayo, pagka-graduate natin sa college, pwede tayong major or pwede tayong mag-focus sa isang kunyari CCNA. So nag-focus yun sa networking, 'di ba? And handling of all types of computers and servers. So pwede yun. So pwede nating pakita yung ating certification. So yun yung hard skill. What is a soft skill naman? Pag sinabi nating soft skill, ito is innate sa isang tao, or ang ibig sabihin is parang nasa tao na talaga na magaling kang makisalamuha sa ibang tao or makipag-usap. Kasi sa trabaho, kailangan natin ng soft skills din. Kasi hindi tayo pwedeng work lang ng work. May mga ka-work din tayong iba. So ito, yung mga soft skills na tinatawag is ito yung pakikisalamuha mo sa mga coworkers mo, pakikipag-usap sa kanila. So ngayon, kung meron ka talagang soft skills, mas maganda. Pero kung wala, pwede namang matrain yun over the years, no? And hindi naman kasi tinuturo yun. Talagang through experience natin, masusubukan yun, no? Kaya merong mga tao, minsan parang medyo sila, hindi sila nakikipag-usap masyado. Halimbawa, dito sa sa picture natin, nakikita mo yung isang guy, hindi masyadong nakikipag-usap, nag-work lang siya, ganyan. May mga taong introvert tsaka extrovert talaga, di ba?
So, ngayon, paano ba masukat ang isang soft skill? Siyempre, hindi siya masusukat through an interview. Masusukat lang siya pag once na talagang na-hire ka na. And then, kaya tayo may tinatawag na 6 months probation. Doon tinitignan or sinusukat ni HR or ng mga ibang katrabaho kung talagang meron kang soft skills or talagang kaya mo makipagtrabaho sa kanila. Or meron ka pang time, halimbawa, ayaw mo, di ba? Ayaw mo ng mga nakasalamuha mo. So, pwede ka pang mag-resign. Or kung hindi ka naman masyadong magaling when it comes to your skills or yung soft skills mo, pwede ka pa rin sabihan ng HR na hindi ka qualified, ganun. So, yun. So, yun ang difference ng dalawang skills, ang hard skills and soft skills. And sana may natutunan kayong, at sana may natutunan kayo kahit konti dito sa aking short video about the difference of soft skills and hard skills. Okay? Thank you ulit sa panonood and see you again next video. Bye!